may pagtitiwala po sa inyo na kayo ang Diyos na palagi po naming mapagkakatiwalaan sa lahat ng ito, Panginoon, sapagkat alam namin po na kayo ay Diyos na lahat ay nakakaalam ng lahat ng ito, Panginoon. You still in control, O Lord. Kaya po kami ay narito, Panginoon, sama-sama po sa oras ng aming daybreak, O Diyos. Salamat po sa bawat isa na narito, Panginoon. Palain mo po kami at patuloy po na giling po namin kami iyong samahan, bigyan ng karoon kalaman, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita at maging sa aming mga panalangin mamaya, O Diyos. Kami po ay nagtitiwala na kayo ang Diyos na laging mayroong kapangyarihan na tumugon sa aming mga panalangin at maging sa anumang mga sitwasyon ng aming buhay. Kayo ang aming kasama, kaagapay, katuwang at palaging nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Diyos. Salamat po, Panginoon. At ang isalita mo sa about sa amin ay patuloy na magbigay, maghatid ng tuloy na pag-asa, lakas at sigla sa lahat ng panahon at pagkakataon ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin hinihiling sa makapangyarihan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Okay, sige po. At muli po, good morning or good afternoon sa bawat sa po sa atin. At happy uh, Tuesday yan. Ano po? Ngayon po ay Tuesday, July 22, 2025. So ang ating pong title ng ating pong Devo for today ay Sanctification. Yan, part 1. Yan. May part 2 pala ito. Sanctification na po by Oswald Chambers. So sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, ano po? This is the will of God, your sanctification. The death side, in sanctification, God has to deal with us on the death side as well as on the life side. Sanctification requires our coming to the place of death, but many of us spend so much time there that we become morbid. There is always a tremendous battle before sanctification is realized. Something within us pushing with resentment against the demands of Christ when the Holy Spirit begins to show us what sanctification means. The struggle starts immediately. Jesus said, if anyone comes to me and does not hate his own life, cannot be my disciples. Luke chapter 14, verse 26. In the process of sanctification, the Spirit of God will strip me down until there is nothing left but myself, and that is the place of death. And I'm willing to be myself and nothing more. And I'm willing to have no friends, no father, no brother, and no self-interests. Simply to be ready for death. That is the condition required for sanctification. No wonder Jesus said, I did not come to bring peace, but a sword in Matthew 10:34. This is where the battle comes and where so many of us falter. We refuse to be identified with the death of Jesus Christ on this point. We say, but this is so strict. Surely he does not require that of me. Our Lord is strict and he does require that of us. And I'm willing to reduce myself down to simply me. Am I determined enough to strip myself of all that my friend think of me and all that I think of myself? And I'm willing to determine to hand over my simple naked self to God. Once I am, He will immediately sanctify me completely. And my life will be free from being determined
and persistent toward anything except God. See 1 Thessalonians chapter 5, 23 to 24. When I pray, Lord, show me what sanctification means for me. He will show me. It means being made one with Jesus. Sanctification is not something Jesus puts in me. It is Himself in me. See 1 Corinthians chapter 1, verse 30, Psalms 31, 32, and Acts 23, 16 through 35. So, out of this devotion from Oswald Chambers, ay meron pong three summaries, no? Tatlong summary of life lesson of this Devo. Okay, tingnan ho natin yung life lesson 1. Okay, so sabi po dyan, ang kalooban ng Diyos ay ang ating pagpapabanal. Wow, hallelujah. So yun po yung ibig sabihin ng sanctification, ano, pagpapabanal, no? Going into perfection. Okay, so dinisenyo po ng Diyos, no? At kalooban po ng Diyos na ikaw at ako ay maging banal. Hindi natin gusto, yan, hindi natin ito iniisip, kundi ito ay gusto at kalooban ng Diyos mismo. So, ang Diyos mismo ang nagnanais, no, na sa atin buhay, no, ay maging banal tayo. No? Yan po yung kanyang kalooban, yan po yung ating lesson, no? So hindi lang kaligtasan ang plano ng Diyos, alam po natin yan sa John 3:16, no? Kundi ang pagpapabanal ng buong buhay natin. So ano ba yung sabihin ng pagpapabanal ng buong buhay o sanctification? So sabi diyan, sanctification means that God wants to transform our character, no, not just forgive our sins. So ibig sabihin, yung ino-offer ng Diyos ng kaligtasan ay kaakibat po noong tayo ay maging banal, no? Ma, ma, ma-transform yan. Sabi ay yung ating mga character, no? Mula nung tayo ay sabi natin makamundo, no? I-transfer tayo ng Diyos doon sa maka-Diyos na pamumuhay. So yan po yung ibig sabihin ng transform our character. Mula sa ating sabi nga natin, mga buhay natin sa nakalipas, no? Buhay na may kadiliman, nilagay tayo sa buhay na may kaliwanagan. At nung tayo ay nasa buhay na maaring tayo ay nabalot, no? Namumuhay sa mga bisyo, sa mga bagay na makamundo, tayo ay nilipat ng Diyos, no? Transform yan, sabi natin, no? Our character, yung ating whole being, no? Sa ating Panginoon. Sabi nga natin yung karanasan ng pagiging born again, yan po, no, narinig natin yung salitang born again po. Born again means yan po yung transform, tayo ay inaalis mula doon sa lumang pagkatao at nilagay tayo sa bagong pagkatao, no, na nasa ating Panginoon. Right? Okay. So, lesson mula dito sa ating life lesson 1. Lord, gusto mo pala na araw-araw akong maging mas katulad ni Jesus. Yan, hindi lang maging mabait, no, kundi maging banal. So, ang magandang example o larawan or illustration or makita sa atin yung sanctification, yung katulad ni Kristo, yung mag-transform our character, ay yung fruit of the Holy Spirit. No? Naalala ninyo sa Galatians chapter 5, 22 to 23. No? Yun po yung fruit of the Spirit is the exact character ng ating Paiso Kristo. At gusto ng Diyos na yun ang matransform sa atin, no? Yun kanyang kalooban niya sa atin. Ano yun? Yung 9, no? Fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yun po yung magandang makita, maging bunga ng buhay natin, no? Maging banal tayo. Pag nabing banal, hindi naman po ito yung
marami kasing connotation ng pagiging banal, yung punta ka sa church, magluluhod ka doon, okay? Separate mo yung buhay mo, punta ka sa isang lugar na mag-isa ka, o yung salitang pagpapabanal ay mga rituals, no? Tradition na ginagawa ng mga tao. So maraming mga misconception nung sinatawag nating practicing sanctification. So, pero maliwanag na yung sanctification, sabi ko nga doon, transform, no? Yung character. No? Yung character, ano ba yung character natin, no? Yung sabi nga natin, yung maling, kung babasahin natin yung naunang talata sa Galatians chapter 5, no? Makita natin yung kalikasan, yun po yung kalikasan ng tao, yung naturalesa ng tao versus yung fruit of the spirit. So yun po yung tawag nating uh, kabaliktaran naman ng sanctification o yung gawa ng laman versus yung gawa ng spirito. Right? So tingnan natin itong number life lesson 2. Sabi diyan, hindi ito self-improvement. Ito ay divine work. Wow, no? Ito ay hindi lang ito pagnanais mo, kundi ito ay gawa ng Diyos na buhay sa bawat sa atin, no? Divine work sa ating buhay. Ano ibig sabihin nito? Sanctification is not trying harder, no, to be holy. It's letting God work in us, no? Hindi lang ito pagbabago ng ugali, kundi pagbabago ng puso, ng isip at ng direksyon ng buhay. Yan, no? So ibig sabihin, kaya nga po natin, no, transform in our character. So tingnan natin, tanong sa atin, ako ba ay nasa panahon ng sanctification, pagbabanal sa ating buhay? So i-check natin kung yung nung tayo ay na born again na o naranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, nabago ba talaga yung aking ugali? O nabago ba talaga yung aking puso, ang aking isip, o direksyon ng buhay? O baka naman um, ano lang, isa lang sa mga fruit of the spirit ang bago sa atin, no? So, tingnan natin kung yung siyam na yon, no, mahirap yun, ano, kung tatanungin tayo, check natin yung the very character of our Lord Jesus ayon sa fruit of the spirit. Nabago na ba yung pananaw ko tungkol sa uh, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan. So ay maganda hong magandang checklist yung fruit of the spirit, yung nine na yon, kung talaga bang tayo ay nandoon sa karakter na nais ng Diyos para po sa atin. Right? So anong lesson nito? Hindi hindi ko kaya magbago ng mag-isa. Yan. Pero kaya mo, Lord. To surrender ako. Yan. So tayo, masarap po na meron tayong kakiskisan, sabi ko nga, no, destiny helper o destiny connection, katulad nitong Daybreak, o tayo ay nakikiisa sa mga online mga worship service o mga seminar lectures o Bible study, care group, yan, may mga ganyan, o kahit one-on-one lang na meron tayong kasama na sa buhay natin, lakbayin bilang isang uh, nananampalataya. Kailangan natin yun, no? Na we need company of believers, no? Para yung ating buhay, no, matulungan tayo ng ating mga kapatiran, one another, yung mga pagdalo natin, pagsama natin, pag-support natin sa mga ministry ng Panginoon, yun ang uh, nakakatulong sa atin upang yung kanyang divine work, no, bilang pagpabanal sa atin ay magapayan tayo. So, kailangan natin si Lord, no? Kailangan natin surrender yan, at kailangan din natin yung tulong, gabay at support natin sa mga gawain ng ating Panginoon. Right? So number 3 and last, no, life lessons 3, may kinalaman ito sa araw-araw na pagsunod. No? So yung sanctification na sinasabi natin, pagpabanal, changing the character, transform our character, lifestyle yan, sabi natin, no? Pag sabing
pagsunod lifestyle 'yan, no? Yung ating obey sa Panginoon hindi lang yung sa panahon na tayo po ay dumadaan sa masayang buhay, magandang buhay, no? Even sa mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. Kaya ma-check natin yung buhay natin ay in season and out of season. Sabi nga natin ay araw-araw na kailangan na sumunod tayo. No? Hindi man maganda, hindi man mabuti ang mga sitwasyon natin, pero piliin natin na sumunod sa Panginoon. So yung sanctification, yung pagiging pagpapabanal ay araw-araw, no po? Araw-araw, no, na pagsunod. So ang term ko diyan ay lifestyle, no? Lifestyle ng ating pagsunod sa Panginoon. So, tingnan natin, no? Sanctification is not a one-time event, no? So, but a daily process, no? No, daily. Ha? Tuwing pinipili mong sundin si Kristo, kahit mahirap, yun ang sanctification in action, no? So, pag sinabi nating araw-araw na pagsunod, naku, mahirap po yan, kapatid, no? Tayo araw-araw na-check na ano na check yung ating mga karakter, no? Minsan may mga sitwasyon na ilalagay ka sa mahirap, o sitwasyon na hindi madali o bigla-bigla, ano? Na-check yung ating karakter, no? May mga sitwasyon ipapadala sa iyo ang isang tao, mga tao na minsan nagbibigay ng ano sa iyo, 'di ba? Check yung karakter mo, no? May mga taong naiinis ka, may mga taong bigla ka na lang nag-iisip ng ganito ganyan, no? Yun po, yun talag doon natin doon chine-check ng Panginoon ang character po natin, no? So piliin natin, no, kahit na anumang mga sitwasyon, pagkakataon na maaring nandiyan tayo, karanasan natin, ay sabi nga mahirap, no? Mahirap ang pagiging isang Kristiyano, no? Tayo ay sinusubok sa iba't ibang pagkakataon. Pero sabi nga natin, ang pagsunod sa ating Panginoon ay araw-araw. So yun po yung isa sa mga may kinalaman kung tayo nga po ay nandoon sa tinatawag nating sanctification. Right? So, ano lesson nito sa atin? Kahit may tukso, ayan, no? Kahit may tukso, kahit may struggle, kahit may pagbagyo o pag-unos sa buhay natin, no? Kapag pinili mong sumunod kay Lord, ayan, no? Congratulations, ikaw ay nagpapabanal. Okay? So, ibig sabihin, maraming mga inuhubog sa buhay natin. Yung pong pagpapabanal, ano po yan eh? Um, Itetest tayo ng Panginoon, no? Maglalagay siya ng iba't ibang mga sitwasyon, pagkakataon, na hindi natin minsan maintindihan. uh, Huwag nating piliting intindihin, no? Basta tayo, sabi nga natin, magtiwala lang, no? Minsan kasi ay may mga nagre-reason out tayo, Lord, ba't ganito, ganyan, sumusunod naman ako, gumagawa ko naman ang lahat, mabait naman ako, ayan, nagtatights naman ako, sumisimba naman ako, pero bakit ganito po? May mga moments pa rin, may mga crisis pa rin, may mga situation pa rin, may mga tukso pa rin, struggle pa rin akong nararamdaman. Well, mga kapatid, that's part, no? Sabi ko nga po, ay bahagi po yan sa pagpubog sa karakter ng Diyos sa bawat sa atin. So be it, no? So be it kung may mga struggle kayo, tukso, anumang mga bagay na maaring sa palagay natin ay dumarating at hindi natin maintindihan. So piliin natin pa rin po na sumunod sa ating Diyos, no? Araw-araw sa ating buhay. No matter what it takes, no matter what it takes, no, mga kapatid, piliin natin, choose to obey God. Sabi nga natin, ay obedience precedes blessings. Wow, no? Obedience precedes blessing. So ang pagsunod, kakibat nito ay ang pagpapala ng Diyos, no? So piliin natin na maging banal araw-araw, sumunod sa Kanya. Alam naman po natin na nakikita ng Diyos ang ating mga buhay. Okay, ang mga sitwasyon. So ito ating reflection question, no, sa atin po. Meron akong dalawang reflection question na iwan po sa inyo.
So number one, in what area ng buhay mo gustong magtrabaho si Lord para baguhin ka? So that's number one. Number two, reflection questions is, are you willing to let go and let Him sanctify you kahit masakit o mahirap? So this is the word of the Lord for the people of the Lord. So thank you for letting me share the word of the Lord for today. God bless. God bless everyone. Amen and amen. Thank you, Amen. Pastor Thank you, Frederick. Pastor Eric. Sige po, sa oras pong ito mga kapatid, dadako po tayo po sa ating pong mga sharing time. Lalo na ho sa ating pong mga narinig. Ano yung ating pong ipinagpapasalamat din sa Panginoon. So at this moment, this is the time for to give thanks to the Lord for what He is good or do sa ating pong buhay. Sino na pong mauuna? Ayun, sige, Ate Beth. Yan, good afternoon po. Thank you, Pastor Rory. Pastor Edic, thank you sa message po. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa situation po ngayon ng aming bansa. So kahapon po kasi itong anak po namin si Mariel may OJT po siya. So pinauwi na po siya dahil talaga pong napakalakas po ng ulan. At yung sinasabi nga po ni Kuya Virgil talagang grabe po. Talagang lahat po ng area napakataas po. Itong lugar po namin mataas, pero pagka lumabas ka po dito, sasalubungin niyo po yung tubig baha. So sinundo po ni Pastor Eric si Mariel. Tapos po talagang not possible, nilakad po ng anak po namin. Ang layo po ng nilakad niya from Monumento Station to Fifth Avenue. Doon po siya nag-stay. Then ito pong isang anak naman po namin, si Christian from Antipolo, umuwi na rin po. So, nahirapan din po siya umuwi. Ang kagandahan lang po, nilid po siya ng Lord na puntahan po yung kapatid niya si Mariel sa Fifth Avenue. So, si Pastor kung saan na po siya umikot hanggang sa nakarating po siya doon sa Fifth Avenue. Pero ang pinaka-struggle po talaga nila, nakulong po sila sa NLEX, Pastor Rory. Isa po sila doon sa mga na-stranded po sa NLEX. Talaga pong, ako naman po pray ng pray po dito. So, I'm praying hard for the Lord. Hanggang sa dumating na po yung point na sabi ko, Lord, you are in control, Panginoon. I cannot do anything, Lord. Sabi ko, bahala ka na po sa kinapastor, sa dalawang anak namin, at sa mga nakasama po nilang mga na-stranded. Kasi ang nangyari po, dahil syempre, lalayo po sila, iiwas po sila sa baha. Baha po ang Valenzuela po talaga, baha ang Caloocan, lahat. Lahat po ng areas po talaga baha. Ito lang pong lugar namin ang mataas na hindi po binaha. So, syempre, lahat po ng mga drivers, ang kaisipan po nila ay sa NLEX tayo kasi walang baha. So, doon po dumagsa lahat. Pero talaga pong stranded po talaga. Yung papunta po dito sa kabilang lane, sabi po ni Pastor Edric, wala pong sasakyan. Hindi naman po sila makapag counterflow kasi wala pong open. So talagang tagal po nila doon. Yung ipapasalubong po nila sa amin na food, kinain na po nila sa sakyan. Praise God, Pastor Rory. Sabi ko, okay lang yun. So talagang gutom na gutom. Tapos nung tapos di talagang ano po talagang open po yung communication namin. Sabi ko, thank you Lord, meron pang communication. Talaga pong grabe po talaga. Tapos nung nag ah, nung nagpicture po sila, nakangiti. Sabi ko, praise God, naka-smile pa rin kayo. Sabi kong ganyan. So hanggang sa talagang gumawa na ng paraan ang Lord sa kanila na doon na sila natulog. Then nakalabas po sa ng NLEX. Siguro po kasi nakarating na po sila ng bahay dito 2:49 in the morning. Yan, 2:49 po sila nakauwi po rito. So, pagod na pagod, pero
purihin po ang Panginoon. Pero bago po sila nakaalis po sa NLEX, ito pong anak namin si Christian, nag-search po siya. Sabi niya, tatay, subukan natin tong bumalik po sila ng NLEX. Kasi hindi po sila pwede sa Venezuela, mataas po tubig. Balik ng NLEX. Tapos dumaan po ng Eternal Garden. Ano po tayo? Yung Eternal Garden, Pastor Rory, ano po yung sementeryo po yun. Doon po sila dumaan sa labas. Tapos binagtas po nila yung Santa Quiteria. Dahil yun po yung nakita ng anak ko. Sabi ng anak ko, tay, ito po pwede. Mahaba pero safe tayo dito. So yun, doon po sila dumaan kahit mahaba. And praise God, I know na nilid po sila ng Lord, ng Angel of the Lord doon sa way na yon at nakalabas po sila. Kaya nakarating po nga sa dito 2:49, yun, kaya bagsak po sila. Kaya sa totoo lang po, ginising ko si Pastor, sabi ko, tay, di ba ikaw maglilid sa daybreak ngayon? Kaya nagmamadali siya, praise God. Buti na lang po, bago po itong 22, nung ma-attend po sa ng Empowering Academy, na-prepare na po niya itong message niya, na-prepare niya lahat. Kaya maganda po talaga yung nagpe-prepare ahead. Yan. So, yun po yung aking pinasasalamatan sa Panginoon na ano po eh. Kaya sabi ko, ang reflection ko po doon, sabi ko, Lord, talagang ang tao, hindi niya control ang lahat eh. Na nasa sakyan o wala silang magagawa doon. So, ang inano ko na lang, praise God, sabi ko, yan yung bonding time nilang magtatay at sa sa moments po na ganito, talagang kikilos talaga po ang Panginoon. At hindi mapapatid yung prayers, talaga prayers po talaga. Kaya nung nakauwi na po si na pastor, ang sabi ko, Lord, ganun din po yung gawin niyo po sa mga na-stranded pa. Kasi marami pa po na-stranded eh. Dahil si na pastor, ang kagandahan po sa kanila kasi bungad na raw po sila eh. Unlike po doon sa iba, nasa gitna, nasa dulo pa. So yung iba talaga naiwan na po sa NLEX. And praise God, pinasasalamatan ko rin po ang Panginoon dahil yung sasakyan, sabi ko, Lord, hawakan niyo po si Nekama. Nekama po ang tawag po namin doon sa aming Toyota Innova. Sabi ko, Lord, hawakan niyo si Nekama, yung makina niya lahat. Kaya sabi ko po, sinubok ng Lord si Nekama. And salamat sa Panginoon dahil itinawid po sila sa sa ganung pong karanasan. Sabi ko nga po Lord, inalis mo na sila doon sa danger area pa ang sabi ko eh. So, purihin po ang Panginoon sa lahat po ng pagkakataon. The Lord is just a prayer away and totoo po yun, God is working behind the scene. Kapag hindi na natin kaya, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang hahawak sa amin pong loved ones and even to our nation. Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Amen. Amen and amen. Pastor, ako naman, Sige po, Kuya Virgil. may ano po kay Sister Beth. Yung anak ko po, kilala po ni Pastor yon at saka ni Beth, si Bibian. May trabaho po siya kahapon. Malakas na hong ulan, tumuloy pa rin. Parang yung nangyari kila Pastor na nabaha, na hindi madaanan yung kalye sa nasa Manila yung anak ko po Doon pong area niya nasa Tagaytay kami. Di po ba may prayer din kahapon, Monday, dun sa, alam ni Sister Beth, dun sa, meron kaming LGI, Miracle Night Apo. na 5 o'clock. Nung pagkatapos no, nag-pray ako, ako yung anak ko, paano yun, at least, Ngayon, parang yung nangyari kila Beth, na itinuro ng Panginoon Diyos kung saan dadaan yung anak ko. Talagang totoo yung sabi nila, Sister Beth, ni Pastor, kayo po natin, lahat, buhay ang Diyos natin. Lalo-lalo na po sa nananampalataya. Hindi niya po pababayaan. Yung anak ko po, nag-iisa. Nagdadrive po siya. Anyway, to cut this story short po, she was able to come home. Although gabi na, kasi expected po namin mga 8, ganyan, 7, nandito na. Dumating po siya 9. Pero buong buo po siya. Wala pong nangyari. Salamat sa Panginoon
na naligtas po siya. Dininig ng Panginoon yung prayer natin lahat na ano. Yun lang po. Thank you po. Amen. Amen. Praise God po. Purihin po ang Panginoon. Nandito na po pala si Ate Flora. Hi, Ate Flora. Galing Israel. Yes. sir. Welcome back. Welcome back, Ate Flora. Yeah. Marami din po kaming mga ganyan at maaaring mas malala pa po sa baha kasi nga po sa giyera. Pero God enabled us po to go and pray for Jerusalem Praise God. physically po. Nag-attend po kasi kami ng Shalom Jerusalem conference seminar saka prayer po for peace. At nakita po namin yung totoong kalagayan po ng Jerusalem. Alam nyo naman po na hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesus na dumating na siya. So, yung punishment po ay talagang nare-receive pa po nila sa ngayon dahil though we think Jerusalem or Israel is a holy land, yun pong mga tao ang hindi po holy. Na they just don't hate Jesus, but they are cursing Jesus. So, yun po yun, that they really need our prayers na kailangan po nilang magsisi at paniwalaan po ang Panginoong Jesus. Mas blessed po tayong lahat, lalo na po yung mga naririnig ko po kay Sister Maribeth saka kay Brother Virgil na we are all depending on Jesus. Kung na siya po yung Savior natin, na siya po yung natatawagan natin. Napakarami pong atheist doon, mga hindi naniniwala sa Diyos. Yan, nakakaawa po yung kanilang kalagayan. Nasa kasalukuyan po nilang giyera, hindi po sila sa Diyos nananawagan, kundi they depend on their strong weapons po. So, sa hirap po ng dinaanan namin kasi napakahirap po talagang pumasok sa kanila kasi lahat ng tao ay suspect nila. Ganun din po sa aming paglabas na kapag may nakapicture po kami na taga-Palestine or umapak po kami sa Bethlehem, i-detain po kami. Yung mga ganun po. Pero we are well instructed naman po doon sa mga teachers namin na nandoon na nakatira for 18 years na nakita po nila na ganun pa rin ho katigas ang ulo ng mga Israelita kung paano po nakasulat sa Biblia ay ganun din pala hanggang sa ngayon. So, kailangan po nila yung mga panalangin natin. So, nakikita ko po how blessed we are kasi po naniniwala po tayo sa Panginoong Diyos at itinama niya yung mali nating pananampalataya. Lalo na po nung Katoliko pa po ako na sa mga Diyos-Diyosan po nagsasamba, iba po yung kanilang pananampalataya na bakit yung Diyos ninyo may Father, may Son, nasaan ang Mother. Yun po yung mga ganon. That there is only one God and He is Almighty. You prove to us you prove to us your faith. Yung mga ganon po. So, I just thank God na nakita po namin yung totoong kalagayan po ng Israel na yung po yung masyado silang secular, and in that place, ang pinag-pray po namin is to drive the spirit of religion kasi number one, syempre yung Judaism po at marami pong mga ginagamit ng Satanas para ilayo po yung mga tao sa tamang pananampalataya sa Diyos. There is also an evil spirit of secularity and the Antichrist po. Kasi hindi po, siyempre, kung sino po yung hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, ay yun na po yung Antichrist na nandoon. So, really, they need our prayers so that they will be delivered from their own wrong belief and they will be set free. Nasa Panginoong Hesus po sila manampalataya to save them at hindi po yung mga weapon po nila. Many things po, nahirapan po kaming pumasok at mas mahirap din pong lumabas.
Ako po yung nakalabas sa immigration ng madali dahil matanda po ako eh. Why did you come here? Why are you here? It's not tourist time, it's war time. Yun po yung ganun. So I came to pray for you. Yun Yeah, po good. yun. Amen. Buti na lang po yung immigration officer at nakalabas po ako. Pero yung mga kasama ko po kasi mga bata pa sila. Grams para hindi humahal. Pero although hindi po ako masyadong na-interrogate na ganun, ang naging problema ko naman po ay yung transit visa Dubai to Sharjah, yung UAE po. But bumili lang po kami marami pong hindrances talaga ang kalaban. Alam niyo po yun. Kung gaano po niya hinaharangan ang mga um, messengers ng Diyos, pero God made a way na nakauwi naman po ako safely. Ganon din po yung mga kasama ko. Pero marami po kami, pinakamarami po sa amin na more than 100 na delegates po ay mga Koreans and Americans po. 5 lang po kami from GCC at nag-iisa po ako from Kuwait. Okay. But thank God po sa protection niya. Natutuo nga po pag anak ka niya, hindi ka po niya pababayaan. Praise At God. Praise God. He is really a miracle working God. Naranasan ko rin po yung sirena na nandanyan na yung missile. Lord, nandito ba ako? Dito ba talaga ako mamamatay? Yun po yung mga ganon. Pero God, kung meron pa po siyang purpose sa buhay natin and we are still doing His will, being very obedient to Him, um, He will always be there to protect us, tulad po ng mga anak nila Pastor at yung anak ni Brother Virgil. If God has still a purpose, He will still make us alive to spread His word. And that's all po Amen. kasi ubus ko po yung oras niyo po. Pero so many things to share po. God bless po. Thank you for the time Salamat Thank din you. po. po. Thank you. Salamat, Ate Flora, sa inyong pong sharing. Yeah, at noon po, nung tinatawagan po kita, nasa Garden of Gethsemane po ako sa Mount of Olives. Gusto ko po Wow. sana i-video call sa iyo para ipakita po and then you can pray with me. Pero natutulog pa po yung mga anak mo. So, anyway, I prayed for all. Thank you po. Thank you, Ate Flora. Ayan, si Ate kapatid na Paige. Ay, good morning po. Blessed morning po. Update lang po ako. Praise Si God Brother din Joe. kasi praise God po. Unahin ko na muna kasi may kinalaman din sa baha. Doon po sa Olonga po is bahang-baha na. And si mama ko po, alam niyo naman, nag-iisa sa bahay. May nangyari sa kanya na nadulas siya sa toilet at Oh. bumagok yung ulo niya. Meron daw siyang dalawang tawag dito, dalawang ano sa ulo, dalawang sugat, pumutok nga daw. I praise God, I thank God kasi meron siyang, dun sa katabing bahay niya, meron siyang nakasama para kung malalay sa kanya, inayos yung sugat niya. Sabi niya nga, ang dami daw dugo, ganun. Tapos at the same time, yung bahay, kahit anong baha, anong laka ng tubig, hindi naman inabot yung mga gamit niya. Sabi ko, wag mo na intindihan yung mga gamit, intindihan mo muna yung sarili mo. Kasi nag-iisa lang siya talaga doon, di ba? Hindi pa siya well, kasama nga po siya lagi sa ating prayer. Pero sabi ko, yung God's protection, yung divine protection na sa kanya pa rin. Kasi kung hindi baka, maya at i-develop yung baha, tapos isusugod siya sa hospital nakayanan naman niya, tinanong ko, hindi naman siya nagsuka, hindi naman siya nakatulog, sabi ko, hilo-hilo lang daw konti, ganun. Sabi ko, ingat-ingat din siya kasi nga may edad na. Kung pwede lang ako mag-diaper na lang siya para hindi siya natataranta pag yung ganun, kailangan yung pumunta ng hospital. And hindi ko na rin sinabi sa kanya na naka-confine si husband para hindi na siya mag-alala. And sa amin naman po, husband, eto, mula nung Saturday last kami nagkita, hanggang video chat na lang kami. Sabi ko kay Pastor Orin, naka-video chat kami ngayon, kaya nakasalpot. Hindi ko pa siya nakikita dahil di pa rin po siya naililipat sa medical ward. Yung bumalik yung lagnat niya last night, tapos kaninang madaling araw may lagnat siya uli. Pero praise God, yung infection niya na
200 mahigit. Ngayon nasa 98 na lang. Mataas pa rin pero bumababa siya. So, working pa rin Amen. yung mga doctor kung anong ano. So, ayun po, ang pinag-pray na lang namin sana mailipat siya kasi masyado mataas yung kwarto niya. Masyado siyang VIP doon. Sabi ko nga kompleto siya sa Bisyo Deluxe siya. So LDR muna kami ni husband hanggang video chat muna. Pero praise God pa rin, salamat po sa mga prayer ninyo. Amen. Kahit hindi kami kasama sa gabi, nakakamiss, wala akong kayakap. Wala din siya kayakap. Yung mga aso mo nang kasama dito. Pero God is good pa rin. Sabi nga natin, God is working. God is watching over us. Amen. Praise God po. Amen and amen. Sige po, mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako po sa ating po mga panalanginan. Pero the Lord is leading us first to pray for the Philippines. Second, praying for the Israel. Third, ipanalangin po natin yung ibang mga nasa ibang bansa. Kagaya po nung nangyari po sa Alaska, kung yung nabalitaan ay umanaw rin po, dumagsa rin po baha. Ang Texas, ganun din. So let us pray for that country. And then let us pray for the healing, especially sa mga sa nanay ni kapatid na Babes, and then sa kanyang asawa, si Brother Joe. And marami pa po. Panalangin din natin si Pastor Kaloy o si Pastor Nicao na mag-function po yung kanyang buong pangangatawan at bumalik po yung kanyang pagkain at makapagsalita siya ng mas maayos kesa ho sa dati. And then, praise be to God sa mga ating pong ipanalangin po ngayon. Ipanalangin, patuloy po natin ipopray ang bawat mga manggagawa. So, sa oras pong ito, pwede ko pong pakiusapan si kapatid na Ate Beth, si Sir Beth, ipag-pray po ang Israel. Yan. And then, Pastor, nakalistening po si, sige po, ako po sa Pilipinas, si Ate Beth sa Israel. And then, Pastor Edric, paki-pray po ang mga kapatid nating nasa banig ng karamdaman. Katulad po ni Pastor Nicao, ang mga ang nanay ni kapatid na Babes and then yung kanyang asawa na nasa ospital po ngayon para lumipat na siya o makauwi na ho siya sa kinakapatid na Babes, wala na ho sa ospital. Kaya malipat na siya sa ward or to keep a maintenance sa kanyang kalagayan. So sa oras pong ito mga kapatid, tayo po ay manalangin and let us begin. Si Kuya, mauna po si Ate Vet, susunod po ako. Kuya Virgil, pakipray po ang mga manggagawa ko natin. And then, Pastor Edric, kayo po yung pinakalas. Sige po. Let us begin in prayer. Oh, hallelujah, Abba Father, the God of the universe, the God Almighty, the God of wonders. Oh, hallelujah, our Lord Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, our miracle-working God. Oh, hallelujah, God, the Holy Spirit, our great help, our advocate, our comforter. Father, we lift up to you our voices, O God, praising you and glorifying you, O Lord. You are holy, you are righteous, you are faithful. You are God who is so compassionate, O God. You are God who is so loving, forgiving. You are God of wonders, O God. God that is full of miracles, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, for Sister Flora. Sister Flor, sa pag-share po niya kanina sa pagpunta po niya sa bansang Israel. So habang nagkukwento siya, Panginoon,
napaiyak ako, Lord, kasi hindi ko ina-expect na ganun yung bansang Israel, Lord. Although may nabasa na ako na katulad ng kanyang shinyer. Father, we ask, Lord, and we plead for your mercy sa bansang Israel, O God. Ang Israel, Panginoon, sa Bible, Lord, pinili mo ito, Panginoon, the chosen Amen. nation, O God, the Amen. holy nation, O God. Pero Lord, hindi po namin na-expect na ganito na po ang kalagayan ng bansang Israel, Lord. Kaya Father, we speak salvation sa bawat isa sa bansang ito, Panginoon. Sa bawat tao, Panginoon, sa bansang Israel, Panginoon. And we cancel, Lord, the spirit of darkness, Panginoon, sa bansang Israel. We cancel, Lord, yung pong spirit of self-righteousness. We cancel the spirit of self-dependent, O God. We cancel, Lord, mga idolatry, O God, sa bansang ito, Panginoon. We cancel, Lord, the spirit of ignorant, O God. Let your power, O God, mag-manifest, Panginoon, sa bansang Israel, O God. Ang iyong salita, Panginoon, maging powerful, O Lord. We pray, Lord, yung mga leaders, O God, yung mga tumatayo, Panginoon, ng mga church leaders, Lord, mga spiritual mentors sa bansang Israel, Panginoon, ay buksan niyo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, O dakilang Diyos, and let them believe, O God, let them have faith, Panginoon, sa iyong word, Panginoon. Father, let your mercy be their shield, O God. We pray, O God, to preserve their lives, O God, against the attack of the evil, against the attack of Satan, O God, sa bansang ito in the name of Jesus. Father, we believe, Lord, that meron ka pong gumagawa ka, Panginoon. In the supernatural, Panginoon, gumagawa ka po ng pagliligtas, ng pagtubos sa bansang ito, Panginoon. Dahil hindi niyo po hahayaan, Panginoon, ng bansang Israel ay maghari po rito ang kasamaan, maghari po ang Antichrist, O God, maghari ang immorality, O God. Lord, we cancel them, O God, we rebuke them, O God, the work of the enemy, the work of human that is not pleasing to you, O God, in Jesus' name, Lord. Father, let your light shine, Panginoon, sa bansang Israel at makilala kanila, Panginoon, ng lubusan. Makilala kanila, Lord, magkaroon sila ng deeper spiritual understanding of who you are, O God, in their lives, in their nation, O God. Let them experience, Lord, yung signs and wonders that comes from you, O God. Let them experience, Lord, salvation, yung repentance, O God, and forgiveness, Lord. We pray, Lord God, that you cover them with your precious blood, O Abba, Father. Let all the people be conscious, Panginoon, sa kanilang mga gawi, Panginoon. And we pray for your holy sanctification sa bansang ito, Panginoon. Purify their hearts, O God. Cleanse their hearts, O God. Search their hearts, O God. Let there be a heart surgery, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. We still believe, Lord, na you love Israel. Still the chosen nation, Panginoon. The apple of your eyes pa rin, Panginoon, ng bansang ito. Kaya Father God, we pray for Israel, O Lord. We plead your blood be upon them, O God. We plead, Lord, have mercy on them, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay na to, Lord God, lalo na po na sila po ay nasa war zone, Panginoon. Lord, we command your warrior angels, Lord, to secure their place, Panginoon, to secure the family, O God, and to secure, Lord, their faith, Panginoon, na naka-anchor lamang sa Abba Father, sa Lord Jesus and God the Holy Spirit. Father, we thank you, Lord. Alam ko, Panginoon, alam namin, dakilang Diyos, na marami pong nananalangin sa bansang ito, Panginoon. At ang sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, na sino man na
nakakaalala, sino man nananalangin sa bansang ito, Panginoon, you will always remember them, you will bless them, O God. Kaya Father God, I declare the Aaron anointing, blessing upon Israel. The Lord bless Israel, and you will make your face shine upon them, O God. You will keep them safe, O God. And we declare, O God, yung pong karatig na bansa, Panginoon, the Iran, kung sino pa mga bansang yan na fighting against Israel, O God, we cancel their weapons, null and void, O God, powerless, O God, because you, God of Israel, will stand before them, O God. Hindi lamang, Panginoon, yung physical war, Panginoon, ang iyo pong ipagdidigma, Panginoon, sa bansang ito, kundi ang kanila pong kaligtasan, Panginoon, ng kanilang spirito, ng kanilang kaluluwa o dakilang Diyos. Kaya Father God, we thank you, Lord. We put our full allegiance to you only, O God. And we always lift up to you Israel, Lord. Because Israel, Lord God, has a major part, Panginoon, kung ano po nangyayari sa spirit realm. Ang bansang Israel, Panginoon, will remain a compass, Panginoon, ng aming spiritual journey, O God. So, Father God, let your mercy, let your favor, O God, let your salvation be upon Israel, O Lord. This we pray, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Patuloy kaming lumalapit po sa inyo, O Diyos na buhay at banal. Patuloy po namin itinataas dahil ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng aming pinakapuno sa aming pananampalataya. At ikaw ang nagmahal, maruga, malinga. Kami lubos na nagpapasalamat sa bawat mga kalagayan ngayon ng bawat bansa. ang Texas dumanas, Panginoon, ng baha. Ang Alaska rin. Dito sa Espanya, nagkaroon po, Panginoon, ng matinding init at ng marami po ang nahistroke. Kami lumalapit na patuloy na, O Diyos, kayo ang siyang kumilos. Lalong-lalo na ngayong ang sitwasyon po ng bansang Pilipinas. Tumaan na po ang Bagyong Krising na pinangalan. Ngunit ikaw ang Kristo ng tunay na nagbibigay ng kagalingan, kapayapaan, kalakasan. Lalo na, Panginoon, sa aming mga kababayan na nalubugan, Panginoon, ng baha dahil sa bagyong ito. At ngayon, Panginoon, meron pa pong yung habagat na tinatawag. Pero sa pangalan mo pa lamang, ang bagyong ito o ang habagat na ito ay tutunawin mo upang ang aming mga kababayan ay tunay na, Panginoon, makaibsan dito po, Panginoon, sa pagkapaha sa bawat mga bansa, sa bawat mga lugar sa Pilipinas. Katulad sa Manila, sa Cebu, sa Aklan, sa Iloilo, o sa karati po, Panginoon, ng Mindanao man. We ask in your holy name, because you are the God of miracle, because you are the God who can do the possible things. We thank you, Lord God, for your miracle work. Pagkala mo, Panginoon, ng katalinuhan na nanggagaling sa inyo ang aming mga nasa gobyerno. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang pagmamata sa kanila. Tanggalin mo, Panginoon, sa kanila yung tunay, yung political power. But the fear to you, Lord God, that knowing you, Jesus, ang siyang tunay na manaig at maghari. Marami pong mga nasa posisyon at marami mo silang mga ginagawa na kung saan ay hindi naging kaya-aya sa inyong banal na harapan. Paggawa ng patas, ngunit
maraming ang mga batas na to, Panginoon, ay hindi naging kaya-aya sa inyo. Kaya we ask, Lord God, to give the politicians na truly na maging takot at pagsunod sa inyo na may pagmamahal sa inyo. Tanggalin mo, Panginoon, sa kanila yung tunay, yung kanilang karunungan. Kung hindi yung karunungan na nanggagaling sa iyo. We ask, Lord, patawarin po ninyo kami. Patawarin po ninyo ang kabuuan ng bansang Pilipinas sa mga ginagawa naming pagkakamali, pagkakasala, at hindi pagkakasundo-sundo. Ang pagkakampi-kampi. Forgive us. Forgive, Lord God, our leaders. And we ask, Lord God, that many nations call the Philippines, it is a Christian's country. Jesus, we ask in your holy name. The Philippines is truly belong to you. Change the heart of many Filipino. At nasaan man silang bansa. We ask, O Lord God, to continue and have mercy in our country. Have mercy in our leaders. Have mercy. And let your grace be flow. Your love be flow. Your judgment will be flow. Because you are the God of our forefathers in faith. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And in Jesus' name we pray. Conquer. Victory that comes from you belongs to you. Amen and amen. Our most gracious Heavenly Father, our Father in heaven, Lord Jesus Christ, hallelujah. Holy Spirit, hallelujah. Our triune God. Right now, we are thankful and grateful, O Lord, that we are all together praising you and thanking you for all the blessings that you have given us. Lord God, we lift up right this very moment our church workers and ministers, O Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa sa iyong mga manggagawa, Panginoon. Alam po namin ang kanilang hirap. Alam po namin ang kanilang mga pinagdadaanan para lang maipalago ang iyong pangalan, Panginoon. Panginoong Jesus, dinadalangin po namin na huwag silang mag-conform sa mundo, kundi mag-transform, Panginoon, na mabago ang ugali ng bawat isang miyembro nila, Panginoon. Dinadalangin po namin ang aming mga pastor, lahat-lahat po, regardless of denomination, Lord. As long as we believe in you, our one Father, one God, and one Holy Spirit, O Lord. Alam po namin na nandiyan kayo sa aming gitna. Nandiyan po kayo sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat pastor na nagsisilbi sa iyo ngayon. Lalo-lalo na po yung mga pastor na na-assign sa missionary work ng Panginoon na malayo sa kanilang pamilya, hindi kaya po na kulang sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Tulungan mo po sila, bigyan mo ng kalakasan, bigyan mo ng good health para ituloy nila ang kanilang misyon na pagpatuloy para sa ikauunlad na iyong pangalan, o Panginoon. Dinadalangin din po namin ang mga diakonisa, mga lay leaders, yung church of the people of our churches, O Lord, the Church of God, lahat po ng bawat isa na magkaroon ng pagkakaunawaan na walang hidwaan, walang tampuhan o wala po yung mga negative na mangyari sa aming simbahan, Panginoon. Puspusin mo po ang bawat miyembro ng simbahan na magkaisa, magkaloob na isang panalangin po at isang Diyos ang tatawagin namin, Panginoon. Gayun din po sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Mga pastor namin, Panginoon, pagpalain mo. Lahat po sila, lahat ng mga, negative na mangyari sa aming simbahan, Panginoon. Puspusin mo po ang bawat miyembro ng simbahan na magkaisa, magkaloob na isang panalangin po at isang Diyos ang tatawagin namin, Panginoon. Gayun din po sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Mga pastor namin, Panginoon, pagpalain mo. Lahat po sila, lahat ng
nagdadala ng iyong pangalan, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaan. At kunang kamukha ngayon po dito sa Daybreak, ilang pong pastor meron kami, Pastor Edric, Pastor Rory, Pastor Robert, Pastor Bidame, Pastor Paul, Pastor Jenny Lynn, at yung iba pa po na hindi ko na ano, pero tulungan mo po sila. Lahat ng mga pangangailangan nila, ibigay mo, Panginoon. Puspusin mo po ang kanilang kalooban na lagi po kayong tatawagin at kayo lang po ang tagapagligtas namin na wala ng iba, Panginoon. Panginoon, napapasalamat kami sa mga ginagawa nila para sa amin, Panginoon, na natututo kami sa mga salita mo na pinapahayag nila na nanggaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Yeso Kristo na aming tagapagligtas, na aming Redeemer, Panginoon. Lahat-lahat ng aming pagpapalay nanggaling sa iyo, O Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Pastor Rodrick. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos, our Jehovah Rapha, the God who heals, the God who always give us strength, restoration, health. Lord, kami po ay nagtitiwala na may pananampalataya. Kayo ay Diyos na pagpagaling na Diyos sa lahat ng aming karamdaman. Especially, Lord, malapit kami sa iyo na may pananampalataya at kabubaang loob. At batid po namin walang ang hindi kayang pagalingin at abutin mo, Diyos. Kaya po sa mga oras na ito, aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid, mga sa buhay, mga kaibigan, brothers and sisters in Christ, Pastor Attorney Kaloy Cao, si Brother Joe, Panginoon, Sister Babe, at maging sa bawat sa amin, Panginoon. You know our condition ng aming katawan, our Father. And you are the God of order. So Lord, we declare, we claim, and we prophesy that all our brothers and sisters in Christ na may mga karamdaman, Panginoon, you are the God of order. So Lord, I pray, mula ulog ang talampakan, the God of order ay ang karoon po ng maayos, mabuti na pangatawan ng bawat isa upang sa ganun, Panginoon, ay magamit po ninyo ang buhay, ang lakas at kalusugan na pinagkaloob mo sa amin. Bring glory and honor for our body na ma-restore, Panginoon. Lord, we pray ang bawat mga kahilingan ng bawat sa amin, Panginoon, especially for Brother Joe of God. We pray for negative result ng kanyang CT scan at maging sa aming bawat isa may mga examination or anumang mga procedure na ginagawa po ay we pray for good result from you, O God. At mahal po ninyo ang aming mga kapatid, mga kaibigan, mahal sa buhay na dumaranas ng karamdaman. It is, hindi man po ito, hindi man physical, pati emotional, spiritual, and relational, O God. We pray for your healing grace, for your healing touch sa bawat sa amin, O Lord, because you are the God of mercy and grace. Nothing is impossible before you, and sapagkat kayo ay Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Hallelujah. Ginagawad po namin sa iyong kamay ang kanilang kalagayan, O Diyos. Ipuin mo po sila sa iyong makapangyarihang kamay at ibalik mo, Diyos, ang lakas, sigla ng kanilang katawan, palakasin mo ang kanilang loob, O Diyos, at punuin mo po sila ng kapayapaang nagmumula po sa iyo sa gitna ng kanilang karamdaman, sakit at paghihirap. Ipadamo po na hindi mo sila iniiwan because that is your word. That's your promise that you will never leave us nor forsake us. So be it, Lord. So be it. Be with them, Lord God, even in the midst of their sickness, even in the midst of na sila'y nasa banig ng karamdaman. Punuin mo po ang kanilang mga puso ng pag-asa, ang kanilang kaisipan, ng katiyakan po na may plano ka pa rin. Plano ng kabutihan, hindi po ng kapahamakan. Tulungan mo rin po
ang mga doctors, nurses, mga nag-aalaga po sa kanila. Even the families, O Lord, who will always take care of them. Give them strength and endurance. Give them, O Lord, hope in the midst of all these challenges ng kanilang mga lupang katawan. Bibigyan mo po sila ng karunungan at malasakit habang sila nagsisilbi, Lord, at ang kalooban mo, Panginoon, dinadalangin din namin maranasan nila ang ganap na pagkakaloob po ninyo ng provision. You are the God, Jehovah Jireh, ang Diyos ng kasaganaan. I pray for financial assistance, O Lord, sa kanilang mga panahon ng kanilang karamdaman. Sa iyong tamang panahon at sa paraang nagbibigay ng kalwalhatian sa iyo, you are the God who heals, O Lord. So declare, we claim, and we will hear good news. We will hear your healing grace about sa kanila. Salamat po. Dahil ikaw ay tapat, mabuting Diyos, sagana, mapagmahal, at makapangyarihan sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa aming ministeryo. Nothing is impossible before you. All we have to do is I will put trust in you. Maging sa panahon na may mga pagsubok, mga karanasan kami, ng karamdaman, but our hope is in you. And I will put trust in you, and we believe, other God, all things will come to pass. At lahat ng ito, Panginoon, ay mangyayari sapagkat kayo ay Diyos na nakakaalam para po sa buhay ng bawat isa. So Lord, we thank you sa mga panalangin po namin. You are our God who always answers prayer in your time. You make all things beautiful in your time, Lord. So sa amin ay magtiwala, lumakad sa pananampalataya at maglingkod, no? While waiting for the good result and for all the things na gagawin po ninyo every day po ng aming buhay. Ang maging lifestyle po namin is to worship you, to honor you, glorify you, to bless your name, to serve you well, O God, sa abot po ng aming mga kaya. That is the thing we can do while waiting, O God, sa iyong patuloy na pagkilos, pangunguna, pagpapalat biyaya sa buhay po ng bawat isa na inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen, amen. Thank you, Pastor Ron. Amen. Thank you po, Pastor Reddick, for the benediction. Ay sige po, patuloy po tayong manalangin sa atin. Let us pray. Let's pray. Dakilang Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat po sa paalala mo po about sa amin in our devotion for today, na ang kalooban mo ay hindi lang kami maligtas, kundi mapabanal, sanctify us, O God. Every day, every moment ng aming buhay. Tulungan mo kaming hindi lang magbago po sa panlabas, kundi sa puso. Sa araw-araw na buhay, nais naming mas maging katulad po ng aming Peso Kristo. Kapag mahirap sumunod, O Diyos, bigyan mo kami ng lakas. Kapag may tukso, bigyan mo kami ng grasya. At kapag nadadapa kami, Panginoon, itayo mo kami muli. Hindi namin kayang baguhin po ang aming sarili, kaya po nagtitiwala kami sa gawa ng banal na Espiritu na tumutulong at gumagawa sa amin. Turuan mo kaming mag-surrender ng aming buhay, ng aming plano, ng aming mga ministeryo, magtiwala at magpatuloy kahit hindi po madali. At ito po lahat ay sa iyong panahon mangyayari. Thank you, God, sanctifying our family life and our ministry. In Jesus' name, I pray. Amen. At ngayon, mga kapatid, brothers and sisters in Christ, habang lumalakad tayo sa landas ng pagpapabanal, naway iparanas sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na nagpapabago. Naway ang biyaya ni Kristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pag-isa ng Banal na Espiritu ang patuloy na gumabay, magtuwid at magpabanal sa atin araw-araw. Lumakad tayo sa katotohanan, mamuhay tayo sa kabanalan at hayaang
ang buhay mo, ang buhay natin ay maging liwanag ni Kristo sa buong mundo sa lahat ng panahon at pagkakaroon. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen.